Isang magandang araw na naman po ngayong araw na to. Magbabahagi tayo ng buhay dito sa Dubai. Ayan, lalakad muna tayo. Ano nga ba ang buhay sa Dubai? Ang Dubai kasi ay para sa akin isang challenge sa buhay na kailangan mong maging matatag sa lahat ng iyong gagawin at sa magiging desisyon mo sa buhay. Kasi nung dumating ako dito sa Dubai since 2021, galing sa Saudi Arabia, sa Jeddah. Tapos, nagkaroon ako ng trabaho doon as a telecom technician sa Saudi Telecom Company. Kami yung mga nag-install ng fiber internet, tsaka yung mga CCTV, mga central. Doon kasi, para sa akin, is okay lang ikukumpara dito sa Dubai. Ang Dubai kasi medyo expensive sa lahat ng gastusin. Kung ikukumpara ko naman sa Saudi noong time na nagtatrabaho ko doon, mayroon tayo na company accommodation, may transportation. Dito naman sa Dubai is hindi ko naman masasabi na hindi maganda, open siya. Pero kasi ang masasabi ko dito is lahat ng bahay dito is expensive. Hindi naman lahat sa Dubai, pero dito kasi sa part ng United Arab Emirates, may mga part siya ng mga province like Abu Dhabi, Al Ain, iba-ibang klaseng lugar dito na hindi naman ganun kamahal. Pero kasi dito ang Dubai kasi siya yung pinaka center na kumbaga sa kalakalan sa lahat ng bagay. Nandito ang pinaka parang modern na kakaiba, hindi katulad sa mga probinsya na parang may old traditional. Babalik tayo sa Saudi. Kasi nung napunta ako ng Saudi noong 2020, before pandemic, noong March 5, 2020, kumbaga lockdown na ng pagta-travel sa pag-abroad. Buti nga nung time na nakalis ako. At that time na nung nagtatrabaho na ako doon is tuloy-tuloy naman ang aking trabaho. At dahil nga sa COVID nung time na yun, medyo mahigpit, stricto sa paglabas. Pero kami nung time na yun, nagtatrabaho kami as a telecommunication, electrical. Ang trabaho namin is allowed kaming lumabas. At nagkakaroon kami ng curfew time pag this oras na ng gabi, like 10 p.m. hindi na kami pwede magtrabaho. At after na yun, tuloy-tuloy naman ang trabaho namin sa Jeddah. Tapos nung na-reassign ako sa Taif, doon kami napunta sa parang mountain naman niya. Ayun, iba na naman ang experience, naging trabaho. Ngayon, ang company kasi namin, that time na yun, nag-lack of project. Kaya, paano nga ba ako napunta dito sa Dubai? Kasi nung time na yun is napakamahal ng pauwi sa Pilipinas. Nagre-range ng 10,000 Saudi Riyal. Kumbaga sa pera natin nasa ano siya, nasa almost 100,000. Ngayon nag-decide ako na pupunta na lang dito sa Dubai. Pero pinag-isipan ko siya ng maraming beses kung tama ba magiging desisyon ko sa pagpunta ko dito. Kung magiging tama ba ang lalakbay natin. Kumbaga, yun yung sinasabi ko, parang challenge na hindi mo pwedeng sabihin na kaya mo o hindi mo kaya. Dapat magiging buo ang loob mo sa lahat ng magiging decision mo sa buhay. Kasi sa lahat ng bagay, walang madali, walang mahirap. Kailangan sarili mo ang magiging sandata mo kung talagang gusto ko ba o hindi. Ngayon, ang time na yun, ayun, nakapunta na ako dito. Kumontak ako sa isang pinsan ko na siya rin ang tumulong sa akin. Kaya kumbaga para sa akin, nagpapasalamat rin naman ako sa kanya na kung hindi sa kanya, hindi rin ako makapunta dito. At malaki naman rin ang utang na loob ko doon. Ngayon, sa unang pagtatrabaho ko dito, siguro mga 1 week lang nakakita na ako agad ng trabaho. Ay, yun nga sinasabi ko na naging iba na ang naging trabaho ko. Unang job ko dito, naging ako sa restaurant, naging chef ako ng isang Filipino food na ang boss ko is Indian. Na nag-handle kami nagsiserve kami ng Indian food, meron kaming Chinese food at Filipino food.
At meron rin kami na mga cake na binibenta dito, pastry na iba-ibang klase. Ngayon, sa tagal ko dito, nakasama ko rin ang amo ko. Mabait naman siya, okay naman. Medyo sa negosyo nga, minsan hindi ganun kadali. Kasi noong that time na yun, kumbaga Filipino food lang ang bumibenta. Kasi pero ang lugar ko is puro mga Indian. Hindi siya yung parang community katulad sa ibang lugar na maraming mga Pilipino na ano. At least dito kasi sa lugar ko, dito yung parang meron kaya lang napupunta ang mga Pilipino dito dahil nga to sa church na pinupuntahan nila dito na St. Mary Church, malapit sa lugar ko. Ngayon, after yun, medyo umabot rin ako sa kanya ng mga nasa 1 taon. Dito kasi sa Dubai, ang reality kasi dito, kailangan marunong ka sa iba-ibang klase ng trabaho. Hindi lang na magpo-focus ka sa isa. Doon mo kasi kumbaga makikita na kung gaano ka katatag sa lahat ng klase. Pero sabi ko nga, walang madali, walang mahirap. Pero kung gusto mo matutunan, magagawa mo yung gusto mo. Lalo na sa iba-ibang klase ng trabaho na pinagtatrabuhan mo. At dito ka rin matutunan ng mga panibagong knowledge at panibagong experience tulad ng pagiging isang waiter, barista, bartender, kung ano yung pinaka panibagong knowledge na maibibigay sa'yo. Nag-try rin naman ako dito mag-apply ng telecommunication. Pero dito kasi ang competition dito sa Dubai is napakarami rin na mga Indian community. Kumbaga dito kasi yung parang second home nila or second house dito sa Dubai. Dito kasi kumbaga sila yung parang napapriority kumbaga sa atin. Kasi kumbaga ang rate na binabayaran sa kanila is hindi kamukha sa atin, mas mababa. Pero sa atin kasi ang convert ng Philippine money is kung tatanggapin mo yung pinakamababang offer is kumbaga hindi ka makakasave at hindi ka makakaipon. Dito sa Dubai talaga hindi ka lang magiging maselan at hindi ka magiging mapili sa trabaho at kung alam mo naman kumikita ka at marangal naman yung trabaho mo, bakit naman hindi mo pagbutihan na lang at makaipon at magtiyaga. Susunod, magbabahagi naman ako ng video about sa trabaho ko at yung place na lugar na pinagtatrabahoan ko at ano ba ang trabaho ko dito sa Dubai. At sana mag-ano naman kayo, mag-follow, like at comment at mag-subscribe dito sa aking video na ginawa na kahit na mini content lang siya, at least nakapagbigay ako ng bahagi ng buhay dito sa Dubai. At maraming salamat at mag-iingat kayo. God bless.